Napabuntong hininga na lang siya. She guessed there's no other way to meet that damn fiancé of hers but to the wedding itself. Sandali pa silang namasyal bago siya nagpaalam sa kaibigan dahil tumawag ang mommy niya na may importante daw itong sasabihin kaya umuwi na muna siya. Hey mommy, what's up? Finally you're home. I have 2 good news for you darling. Anito saka sila excited na hinila patungo sa sofa. What is that good news mom? You seem so happy about it. Your dad is going home. What? Oh God, is it fine for him to be here? Nag-aalala niyang tanong. Even though how much she wanted her father to be here with them, ay mas mahalaga pa rin ang kalusugan nito. Yes, Iha. In fact, he'll be discharged later this afternoon. Masayang anunsyo nito. Really? Halos maluha-luhan niyang tanong. Yes, at oo nga pala. For the second good news, you should go to your room and look at the gown I personally asked to be designed for your engagement party. Nakangiting saad ng kanyang ina. Nalaki ang kanyang mga mata sa narinig. She'll have an engagement party at malamang na makikita na niya ang kanyang fiancé sa personal. Alangan naman mag-isa lang din siya na magsa-celebrate noon, hindi ba? Nang hapon din iyon ay muling nakabalik ang kanyang daddy sa kanilang tahanan after months of staying in the hospital. She was so dumb, happy, and even wished that her father might regain his strength again for the surgery that he already declined. The night of her engagement party came and would be held at the most sought and luxurious hotel in the country, the Golden Scape Hotel. What is this, mommy? Tanong niya habang hawak ang isang maskara. Lumapit naman si Phyllis sa kanya at bahagyang inayos ang kanyang gown. It's a masquerade theme, anak. Kaya may ganyan. What? What the hell? This is insane, mommy. Saan ka ba makakita ng ganoong klase engagement party? Bulalas niya. This is her chance to see that Acer Voldemort before the wedding dahil parang wala naman itong plano magpakita tapos ay mapupurnada pa dahil sa pamaskara-maskara. Makahulog ang ngumiti ang mommy niya bago sumagot. Well, maybe your husband loves surprises? Napailing na lang siya. Why does it feel like kilala na ng mommy niya ang kanyang fiancé at siya lang ang hindi? It's unfair dahil ayaw man lang siya nitong sabihan ng tungkol sa lalaki. Ilang beses na niyang kinulit ang mommy at daddy niya pero natiling tikom ang bibig ng mga ito. Ganun pa man ay sinunod niya ang theme ng naturang party. Bumaba siya sa limousine habang inaalalayan ni Sandro. The man was stunning too, with his black 3-piece suit at itim na maskara. Mapagkakamalan pa yatang sila ang ikakasal sa ayos nila. Wearing a sparkling silver long gown with a deep V-neck cut, emphasizing her cleavage. It has rows of sequins combined with palet beads. The gown is backless, that exposes her flawless back, body with a long train, high slit, showing her creamy long legs. She started to walk but upon entering the hall, she noticed a familiar silhouette in the corner of the venue. Natigilan siya kaya nagtaka din si Sandro na nakaalalay sa kanya. What's wrong? Tanong na lalaki. Nagangat siya dito ng tingin bago ibinalik ang mga mata sa lugar kung saan siya nakatingin kanina. Pero wala na doon ang pamilyar na figura. She sighed. Nothing, Sandro. Hindi na lamang niya iyon pinansin at idinradyo ang tingin sa mga sikat na bidyang nag-aabang na makalapit siya. Let's go. Nagkikislapan ang kamera ng mga ito upang kuhanan siya ng larawan at pahayag. Everyone wanted a scoop of how come that Senator Vincent Voldemort is having a son that will be marrying very soon. Kahit siya man ay shock pa din sa balitang iyon. Agad na nagpunta ang iba pang bodyguards para hindi siya makuyog ng mga ito. Inanunsyo ng MC ang kanyang pagdating. Lahat ng mga mata ng mga taong nandoon ay napunta sa kanya ang atensyon. Sa taglay niyang eleganteng kagandahan ay hindi maiiwasan ng mga nandoon ang paghanga. She can even hear vows in their whisper. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. The grand hall was in a dim light. Parang old classic ang tama ng engagement pero hindi may pagkakailang sobrang laki ng nagastos sa party na ito base sa mamahaling decorations at venue. Nandoon na sa stage ang kanyang mga magulang pati na rin si Don Vincent. Inalalayan siya ng organizer patungo sa backstage upang intayin ang oras ng kanyang paglabas.
Bakas ang tuwa sa boss ng kanyang ama na magsalita ito ng pasasalamat sa mga naroroon. Pati na rin si Don Vincent na madalas poker face ay makikita ang galak na naipinta sa mga labi nito. Anyo ng mga taong may malaking accomplishment na natupad. Hindi nang tagal ay inanunsyo na ang paglabas ng groom-to-be. Kinabahan ng husto si Anika. Pakiramdam niya pinagpapawisan ng malagkit ang kanyang mga palad. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. And now, may I present to you our beloved bride-to-be, Miss Anika Castañeda. Anunsyo ng MC. Dahan-dahan siya naglakad palabas ng backstage. Nakatanggap siya ng masigabong palakpakan kaya kahit pilit ay ngumiti siya sa mga naroroon. Habang naglalakad patungo sa gitna ng stage ay sinalubong siya ng kanyang groom-to-be. Bagamat dim light ang ilaw ay naaninag niya pa rin ang matikas nitong anyo na nakasuot ng silver tuxedo. May mask din itong suot at tanging labi at pangalang ng lalaki ang makikita. Nang papalapit ito sa kanyang kinaroroonan ay parang tumigil ang pag-inog ng kanyang mundo. Yumuko dito at marahang kinuha ang kanyang kamay upang halikan. Naninikip ang kanyang dibdib dahil sa pamilyar na sensasyong kanyang nararamdaman. Para siyang maiiyak na hindi niya alam kung bakit. You must be Acer? Mahinang tanong niya. I am. Anito. Pati ang tinig na lalaki ay sobrang pamilyar sa kanya. Matama niya itong pinagmasdan hanggang sa hindi na siya nakatiis pa. Who are you, Acer? Nanginginig ang kanyang boses habang nagtatanong sa kaharap. Pakiramdam niya ay ngumisi lang ang lalaki sa kanyang tanong. I am your fiancé, Miss Castañeda. Isn't it too obvious? Sarkastikong tugon ng binata. Inaangat niya ang kanyang kamay upang tanggalin ang maskara ng lalaki pero masuyo siya nitong pinigilan at dinala sa mga labi ang kanyang kamay. Impit na kilig ang inani nila sa mga naroroon. They look like sensual romantic couples in the public eye. Lumapit ang lalaki sa kanyang tanga at bumulong. If you want to make your father happy, then don't do any stupid things in public. Just play your part, Miss Castañeda, and nothing else. There's no need to rush things. You will see my face at our wedding. Just wait. Sobrang pamilyar ng boses nang nagsasalita pero parang hindi. Ang lamig na bawat katagang binitawan nito ay parang may kalakip na galit na hindi matatawaran. Matapang ang mga mata niyang sinalubong ang tingin nito. Umaasa siyang kahit papaano ay makita niya ang kulay ng mga matang inaasam niyang makitang muli para makumpirma ang kanyang hinala. Subalit hindi. Nagkakamali siya ng inaakala. She was now staring into a pure black, deep set of orbs. Hindi nagtagal ay dumating na sila sa parte ng sayawan. Habang nasa mga bisig siya ni Acer ay parang tinatangay ng init nito ang kanyang natitirang katinuan. They were a different person and she should be angry with Adam. But why does she linger those feelings that she tried to bury deep? Do you perhaps know me? Pagbabaka sakali niya ulit. Mahinang tawa ang naging sagot ni Acer sa kanyang tanong habang patuloy pa rin sila sa pagsasayaw ng malamyos na musika. Of course, you are my fiancé, aren't you? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Alam mo yan, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Mr. Voldemort. May diin niyang saad. Do I look like a man joking too, Miss Castañeda? Humigpit ang hawak niya sa balikat ng lalaki at ganun din ito sa kanyang bewang. You're Adam, aren't you? Who was that rubbish? Is he your boyfriend? Daman niyang inis sa tono ng pananalita ng lalaki. Yes. Walang gatol niyang sagot. Oh, then he was so unlucky to have an unfaithful girlfriend who's going to marry somebody else. Panginsulto nito sa kanya. Tears formed in the corner of her eyes. It's the other way around, Mr. Voldemort. Why do you say so? Because he cheated on me. Really? How sure are you, Miss Castañeda? Hindi siya agad nakasagot. Why does it feel like she's been arguing with Adam at this very moment? Because I saw it with my own two eyes. Tugon niya at bahagya pang napasigok ng sariwain niyang muli ang nangyari. Our eyes sometimes lie,
Miss Castañeda, not everything we see with our own two eyes is the truth. May diin itong sagot. Naiinis siya. Is this man condoning what Adam has done? Sabagay, they are both a man. Maybe that's why he thinks Adam is in the right shoes. Then, if he is right and I'm wrong, should I go back to him and back out from the wedding? Panuniya niyang tanong sa kahinarapan lalaki. She didn't see his face clearly because of the mask, but based on how his grip tightens, ay alam niyang galit ito. Try me, Miss Castañeda, and I'll move heaven and hell to make you suffer if you ever leave me. Bigla siyang kinilabutan sa paraan ng pagsasalita ni Acer. Para bang hindi ito mangingiming gawin ang bagay na lumalabas sa bibig nito. Ngayon pa lang ay kinakabahan na siya sa magiging buhay niya kapag ikinasal na sila, pero may panahon pa ba para umatras pa siya gayong alam na ng buong Pilipinas na ikakasal na sila? But on the other hand, she shouldn't be afraid of him. You're talking as if he can't back out of our wedding yet. You don't have the audacity to show yourself during the important meetings for the wedding preparation. Muli niyang inangat ang kanang kamay para tanggalin ang maskara ng lalaki. Show me your face, Acer. Don't! She rolled her eyes on him dahil sa inis, pero maya-maya pa ay nakaisip siya ng paraan para patunayan sa sarili na hindi nga si Adam ang kaharap niya. Fine. If you won't take off your mask, then just kiss me. Mr. Valdemar, are you seducing me to take control of the situation? Can you be controlled? Marahan niyang hinaplos ang dibdib ng lalaki. I guess you aren't. But I still want you to kiss me. No. Malamig nitong tanggi. Pero makulit siya. She want to prove something kaya hindi niya ito titigilan. Come on, Acer. Should I kiss anybody else here instead of my own fiancé? Nakita niya ang pag-igting ng panga ng lalaki. Damn you! Madiin itong mura. Napangisi siya sa reaksyon nito pero hindi niya napaghandaan ang sunod na nangyari. Hinawakan nito ang kanyang batok at siniil siya ng halik. Nang magsimulang gumalaw ang labi ng binata ay siya rin tuluyang pagpatak ng kanyang luha. She's mad but she can't deny the fact that she missed him so much. Tumugon siya at pinantayan ang mapusok at mapaghanap na halik ni Acer. Matapos ang halik ay nanatili siyang nakapikit at hinawakan ang kanyang labi. Adam! Bulong niya at nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay siya rin pagkamatay ng ilaw sa buong venue. Parang nakalutang sa hangin ang kanyang pakiramdam hanggang sa natapos ang engagement party niya dahil sa halik na pinagsaluhan nila ni Acer. Luminga siya sa paligid pero hindi mahanap ng kanyang mga mata si Acer. Wala sa sarili siyang tumayo at tinahak ang hallway ng venue para hanapin ang binata. She was so sure what she felt. Acer was Adam. But how did it happen when they don't have the same eyes? Is he wearing some contact lenses? And if he does, what's the purpose of it? Did he regain his memory already? Or has he been deceiving her all this time? She wanted an answer from him but he's now nowhere to be found. Namataan niya isang pamilyang na bulto patungong parking lot at dahil sa desperado siyang makita ulit sa Acer, ay lakad-takbo ang kanyang ginawa para lang maabutan ang lalaki. Mas lalo siyang nasabik nang makitang binalibag ng binata ang suot nitong maskara. Acer! Hinihingal niya sigaw. Tumigil ang lalaki. Ilang metro ang layo sa kanya. Bagya pa siya nitong nilingon pero nadismaya siya nang magtuloy-tuloy ulit sa paglalakad ang binata papunta sa isang itim na Lamborghini. Tom, she hates this man so much, especially his style of dealing with her. Acer, sandali! Muli pa niyang sigaw. Nang makita niya ang pag-andar ng sakyan ay hinabol niya ito kahit pahirap siya dahil sa taas ng kanyang takong. Stop the car, Acer! Talk to me, damn it! Sa kanyang pagtakbo ay hindi niya inasahan ang pagkatapilok niya hanggang sa tuluyan siyang natumbas sa hig. Impit siyang dumaing dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nang lumingon siya sa unahan, nakita niya ang paghinto ng sakyan ni Acer. Tanging dasal niya na mga oras na yun ay bumaba ang lalaki at saklolohan siya nito pero sandali lamang itong tumigil habang hindi nag-abalang bumaba at pinaharurot na ang sakyang palayo. Kago! Sumanuog ka na ng lalaki yun. Andika!
Lumingon siya sa pinanggalingan ng tinig at nakita si Sandro na tumatakbo patungo sa kinaroroonan niya. What happened? Tanong nito nang daluhan siya. Natapilok ako habang naglalakad. Pagsisinungaling niya. Nahiya siya dahil sa kadesperadahan niyang paghahabol sa fiancé niyang hindi man lang siya pinansin. Sinipat nito ang paa niya at napaigik ng pisilin nito ang kanyang bukong-bukong. Dahan-dahan naman, Sandro! Nakasimangot niyang reklamo. I'm sorry. Luminga muna ito sa paligid bago hinubad ang code sa kaisunuot sa kanya. Nagtataka niya itong tiningnan. Napasigaw na lang siya nang walang pasabing binuhat siya ng lalaki. Oh, what are you doing, Sandro? Kinakabahan niyang tanong. Carrying you. Balawala nitong sagot. Pinanlakihan niya ito ng mata. Hindi yun ang ibig ko sabihin. What if somebody might see us and gossip about our position? She hissed. Alam niyo kung ano ang kalakalan ng media. They make every simple thing big and complicated for scoops. Tumigil sa kalagitnaan ng paglalakad si Sandro at mataman siyang tiningnan. Naiilang naman siya nag-iwas ng tingin sa binata at dumako ang kanyang muka sa bandang leeg nito. Dalangap niya ang pinaghalong mamahaling pabango at natural na amoy nito sa katawan. Are you afraid that your groom might get mad if he sees us together? Sarkastiko nitong tanong. Dahan-dahan siya nag-angat ng tingin sa mukha ni Sandro. He was still looking at her intently plus the position they had ain't comfortable with her. Hindi naman sa ganoon. Pagsisinungaling niya but deep inside, even when she still wasn't sure of her hunch, ay ayaw niyang makita sila ni Acer sa ganoong posisyon. Let him be. Anika. That candy ass needed a taste of his own medicine to melt his indifference away. Kumunot ang kanyang noo sa tinuran ni Sandro. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya pero hindi na sumagot ang lalaki bagkus ay maingat siya nitong inilapag sa loob ng sakyan. Buhat pa din siya ni Sandro papasok sa kanilang mansyon. Agad naman silang sinalubong ni Manang Lucia na puno ng pag-aalala ang mukha. Ano nangyari kay Senyorita Sandro? Natapilok siya, Manang. Sagot ni Sandro at tumiradyo na paakyat sa ikalawang palapag. Matapos mabuksan ni Manang Lucia ang kanyang silid, ay maingat ulit siyang inilapag ni Sandro sa kanyang kama. Pwede niyo po ba akong ikuha ng palanggana, bimpo at yelo, Manang Lucia? Sige, iho, at baka mabaga pa yung paa ni Senyorita. Dali-daling sagot ng matanda saka mabilis na umalis ng silida. Naiwan silang dalawa ni Sandro sa loob. Napapitlag siya nang kunin nito ang kanyang paa na natapilok at maingat na hinubad ang strap ng kanyang sandal. Does it hurt too much? Puro ng concern nitong tanong. Yeah, a little. Nahihiya niyang tugon. Bukod kay Adam ay si Sandro pa lamang ang bukod tanging lalaki na kalapit sa kanya. Well, except her dad. Hindi naman siya aloof sa kalahi ni Adan pero hindi lang talaga siya mahilig makapaglapit sa mga ito. Hindi nang tagal ay dumating na si Manang Lucia dala ang mga hiningi ni Sandro pero umalis din agad. Ouch! Dahan-dahan lang, Sandro. Nakasimangot niyang daing. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Ilang minuto na lumipas ay patuloy pa rin sa paglapat ng yelo si Sandro sa kanyang paa. She was really touched by how caring he is. Kung siguro ay una niyang nakilala ang lalaki, baka itong magugustuhan niya. She sees her father in him, mabait at maalaga. Do you have a girlfriend, Sandro? Maya-maya pa'y tanong niya. Mula sa pagkakayo ko ay mabilis na nag-angat ng tingin sa kanya ang binata at umiling. Why didn't you have one? Maybe because I don't like having one. Alanganin itong sagot. Natawa naman siya. That's too impossible to think about. Sa gandang lalaki ng binata ay maraming babaeng mahuhumaling dito. Halos mabali nga ang leeg ng mga kababaihan tuwing kasama niya itong lumabas. You're not lying, are you? Bahagyang natawa ang lalaki sa tanong niya. Why would I lie about it? Malay ko bang ayaw mo siyang ipakilala sa akin? Kibit balikat niyang sagot. No, if I would have one, ikaw ang una kong sasabihan. Agad siyang napangitis sinabi ng binata. Hearing something like that reminds her of her younger years where someone used to say those words to their friends or best friends. Sabi mo yan, ha? I swear, Anika. How about crushes? Siguro naman may nagugustuhan ka, di ba? Usisa niya ulit.
She doesn't understand but she finds their conversation cute and she loves asking him. Napansin niya bahagyang pamumula ng pisngi ni Sandro kaya naisipan niya itong tuksoin. Sino siya? Malamang maganda yan ano? Tudyo pa niya. Tipid nang umiti si Sandro at ibinaling ang tingin sa kawalan. Yeah, beautiful is understatement to describe her. Nagniningning ang mga mata nitong tugon. Naks naman, mukhang in love ang bodyguard niya. Bakit hindi mo na siya ligawan? Biglang tanong niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki bago ibinaling ang tingin sa kanya. Because she's going to get married and I know I can't steal her. I can't steal her heart anymore. Ilang beses siyang napalunok. She can sense the pain in his words and she felt sad for him. Bakit hindi nila ito ang pinili ng babae? Pero kung sa bagay, siya nga mismo ay hindi alam kung paano turuan ang pusong makalimutan si Adam. Malamang ganoon din ang babaeng nagugustuhan nito. I'm sorry sa naitanong ko, Sandro. Nalungkot ka tuloy sa kakulitan ko. Hingin po umanhin niya. Nakonsensya siya lalo na ngayon bumalatay ang sakit sa mga mata ng lalaki. Marahan niya itong hinila papalapit sa kaniyakap at hinaplos ang likod. Ramdam niya ang paninigas ng binata kaya bahagya siyang napangiti. Huwag kang mag-alala, Sandro. Makakahanap ka rin ng babae magmamahal sa'yo. Pangaalo niya dito. I hope so, too. Mahinang anas nito. Matapos ang madramang pag-uusap nila ay muling hinilot ni Sandro ang kanyang paa bago tumayo at iniligpit ng planggana at yelo. You should sleep now, Anika. I'll call Mana Lucia to help you change clothes. Seryosong saad ni Sandro. Ngumiti siya sa binata. Thank you for tonight, Sandro. I had a nice time and talk with you. Madamdaming niyang sambit. Ngumiti naman pabalik ang lalaki. Thank you too, Anika. And good night. Sandali pa siyang tinignan ng lalaki bago umalis at lumabas ng silid. Ibinaling niya ang tingin sa bintana ng kanyang silid kung saan tumagos ang sinag ng buwan. She can't believe how rude her fiancé is at hindi man lang siya tinulungan kanina. Mabilis na naglakad si Acer patungo sa kanyang minibar at hinagip ang kahit anong alak na nahawakan niya, saka inisang lagok. He hated the scene he saw just an hour ago. He chickened out nang makita niya si Sandro na papalapit kay Anika, kaya imbis na tulungan ang dalaga ay iniwan niya ito. Malakas ang kanyang pagkakalapag sa bote kaya lumikha iyon ng ingay sa buong paligid. What's with that long face? Matalim ang mga mata niyang tumitig sa lalaki nakatayo, hindi kalayuan sa kanya, habang nakakaloko siyang tiningnan. John, how did you get in here? Through the door, I guess. Kibit balikat nitong sagot saka naglakad patungo sa couch at pabagsak na naupo. You can pass as a thief, Rain. Ngumisi naman ang kaibigan niya habang prenteng nakaupo. I guess Troy didn't do his job properly this time. About your security? Kate even bypasses it. Yeah? As if hindi ko alam na nandito si Tuazon kasama mo. Sarkastiko niyang tugon na naging hudyat para lumabas ang dalawang figurang nagtatago sa likod ng wine shelves niya. Congrats on your engagement, asshole. Your contact lenses suits you, by the way. Saan mo nabili iyan? Panggagatong ni Silas. So, man, did you enjoy your unique engagement? Nakakalokong ngumisi si Troy at umupo sa couch katabi ni Rain. Silas also sat on the couch across the two. Napailing siya. His friends really don't have proper etiquettes not to enter someone's house. Pinili na lamang niya na huwag sumagot sa tanong nito. I guess it didn't go well. Bulong nito kay Ray, narinig naman niya. Could you just shut up and leave? Nairitan niyang taboy pero nagtawanan lang ang dalawa. No man, we'll stay here tonight. Remember, ikakasal ka na next week kaya sulitin na natin pagiging bachelor mo. Ani Troy. Mambabae kaya tayo? O mag-stag party sa buong linggo? Sir can even pay hundreds sa puman kaya hindi problema yun. Nakangisang swestyon ni Reyna. Agad naman itong binatukan ni Troy. Ayaw na ni Acer mambabae no? One woman na daw siya. Really? Do you love Anika, Acer? Rain grinned. Tinignan niya si Rain na para bang isa itong alien. What the hell is this crazy creature talking about?
I'm marrying her because that's the plan, Rain, and not the love shits you're talking about. Asik niya. Mas lalo siyang nainis na dahil sa hindi pa rin nawawala ang ngisi sa mukha ng gago. Because of the slit on his eyebrow, nagmumukha na itong demonyo sa paningin niya. Will he just shoot him instead para mawala na ito sa harapan niya? Talaga lang ha? Kahit ba sabihin kong nagyakapan si Sandro at Anika sa sariling kwarto niya? Tanong naman ni Troy na nagpaangat ng kanyang kilay. What the hell are you talking about, Troy? Kunot noon niyang tanong. Narinig niyang pagsipol ni Silas na hindi naman niya pinansin at nanatiling atensyon kay Troy. Troy gave him his tablet. Kuyum ang kanyang palad sa kanyang nasaksihan. He saw Anika pull Sandro for a hug and he's sure that it's her room. Tom, is this the definition of what she said on the island? That she loves him? Hugging another man after leaving him with no words and, far worse, making him look like an idiot? This is bullshit. He can't explain the raging rancor he's feeling right now. Ngayon ay sigurado na siyang pinaglalaruan ni Anika ang nararamdaman niya. How did you get this one? Are you secretly watching Anika? May pagnanasa ka ba sa kanya? Malamig niyang tanong. Marahil ay ramdam ni Troy ang kanyang matinding galit kaya itinaas nito ang kamay bilang pagsuko. Oh, I didn't, Acer. I just saw them left together while I was in the hotel security system. That's why I tried hacking the Castañeras household CCTV and saw Sandro going upstairs with your woman. Nasapo niya ang kanyang noo habang nagngangalit ang kanyang bagang. Just wait, Anika. Sandro won't be able to see nor touch you again after our marriage. 'Cause you are mine. Akin ka lang at walang pwedeng umangkit sa'yo. Gagawin niya ang lahat para ipagdamot ang babae sa pwedeng umagaw dito. Naging talk of the country ang unique engagement party ni na Anika at Acer. Women envy her a lot, lalo na at ibinalandra ng Jaryo ang kanilang halikan ni Acer. Nagsalita na rin ang ama ni Acer kung bakit niya itinago ang kanyang anak sa publiko. They were a victim of massacre kung saan namatay ang kaisa-isang babaeng minahal nito, ang nanay ni Acer, kaya naging ganoon na lang kaingat ang Don sa kanyang anak. She was somewhat touched by their story at nagsisi siya na hinusgahan niya agad si Don Vincent sa utak niya noon. Isang katok sa kanyang pinto ang bumungad sa kanya at maya-maya pa'y lumitaw ang maaliwalas at nakangiting mukha ng kanyang mommy Phyllis. Hey mom! Hello Iha! Tugon nito bago siya sinipat ng tingin. Why aren't you changing your clothes yet? Ngayon ang araw ko saan susukatan ka na ng gown? Agad siyang napasimangot. Are you sure na maganda pa rin ang kalalabasan nun, mommy? The designer only has a week para tahiin ang wedding gown ko. Marahan naman itong hinaplos ang kanyang pisngi. Of course, Iha. It's Syke Saavedra. Kaya alam kong kayang-kaya niyang pagandahin ang gown mo. She wasn't the best designer in the country for nothing, darling. Pupunta din ba si Acer doon? Pag-iiba niya ng usapan. Of course, Iha. Susukatan din siya ngayong araw. Agaran nitong tugon. Mataman niyang tinignan ang kanyang mommy bago muling nagsalita. Have you already seen Acer, mommy? Of course, not yet. Duda siya sa sagot nito. She really doesn't understand why they have to hide it. May kasunduan ba ang mga ito? Then why are you so up to this wedding so much? Hindi ka ba nag-aalala na baka isang pangit na nilang o masamang tao ang pakakasalan ko? Ano ka ba naman, Anika? Your daddy have seen him before. Naikwento niya na sa'yo, remember? At isa pa, Senator Vincent is a very good man. Kita mo naman sa dami ng natulungan niya at sumusuporta sa kanya, di ba? Then why is Acer hiding from me? Halos mangiyak-iyak niyang tanong. Dinaluhan naman agad siya ni Phyllis. Di ba nga sabi ko, maybe your husband loves surprises? Huwag mo na masyadong i-stress ang sarili mo, Iha. Everything is going to be well, okay? Tumango na lamang siya at hindi na sumagot pa. Kahit sinong bride-to-be naman siguro magiging curious at mag-aalala sa nalalapit niyang kasal, lalo pa at hindi nagpapakita ang fiancé niya. Tanghali na makarating sila ni Sandro sa Syke Chic Boutique na pag-aari ni Syke Saavedra. Pagpasok niya ay sumalubong sa kanya isang magandang babae. Her beauty is Latina type and the magazines didn't lie about describing how beautiful she is.
Welcome to Psych Chick, Miss Castañeda. I'm Psych, Saavedra, but you can call me Psych for short. Magilo nitong pakilala. Nice to meet you, Psych. I'm Anika. Anika Castañeda. Tugon naman niya. You're really beauty, Miss Castañeda. No wonder. Naiiling nitong pahayag. Agad na nakakuha ng interes sa kanya ang huling katagang binitawan ng babae. No wonder? What do you mean, Miss Psych? Agad namang ngumiti ang babae sa kanya bago sumagot. Nothing, Miss Anika. Don't mind me. By the way, who's this guy with you? Napapitlag naman siya. Nakalimutan niya na may kasama pala siya. This is Sandro Donovan, my bodyguard. Kumislap ang amazement sa mata ni Psych nang pagmasdan nito Sandro. Agad siyang napangiti. Baka makakahanap na ng love life si Sandro sa katauhan ni Psych. Nice meeting you, Miss Saavedra. Ani Sandro at naglahad ng kamay. Agad naman itong tinanggap ni Psych nang may matamis na ngiti sa labi. Nice meeting you too, Mr. Donovan. Umabrisyete sa kanyang braso si Psych. Bagyaman siyang nagulat sa pagiging touchy nito ay magaan naman ang naging pakaramdam niya sa babae. Habang sinusukatan siya ay hindi na siya nakatiis pa na hindi magtanong kay Psych. Psych? Is Acer also coming today? Mahina niyang tanong. You mean your fiancé? Yes. Naku, Anika, kanina pa siya nagpasukat dito at nakaalis na. I even asked him, bakit hindi ka kasama pero sabi niya ay may business meeting pa siyang hahabulin. Kaya ibinili niya sa akin na ako na mismo mag-asikaso sa iyo. He wanted you to be comfortable around here. Plus, he wanted you to be the most gorgeous bride in the whole world. Nakangiting salaysay ng babae. Tapid siyang umiti nang hindi umaabot sa mata ang saya. She doesn't need all of that perfect stuff. Ang gusto niya ay harapin siya na lalaki but maybe he's a coward like what Sandra said. Mahinang tinapik ni Psych ang kanyang balikat. Huwag ka nang malungkot, Miss Anika. Baka naman sumusunod lang sa pamahiin ang fiancé mo na huwag magkita kapag malapit ng araw ng kasal, di ba? Natawa siya na mahina. Uso pa ba yun ngayon, Miss Psych? Oo naman, no? Taga-probinsya ang lola ko, kaya madalas ako nakakarinig ng ganyan sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Sana ay ganoon nga lang ang dahilan